Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang poong mahal na Nazareno. Pangakong madaling napako. No, yan po yung mga palagi nating naririnig. Siguro po, madalas siguro nating madinig yung kasabihang promises are made to be broken. No? Totoo naman, di ba? Promises are made to be broken. Noong naalala ko po, noong ako po ay bata, lagi po akong pinapangakuan ng mga aking kamag-anak na bibilhan ako ng ice cream. Dahil sa probinsya din po namin, wala pong TV, no? Pinanakuan din po ako na manonood din po ng palabas sa isang TV. O pinangakuan din po ako ng aking mga kamag-anak na ipapasyal ako upang manood ng sine. No? O di kaya'y bibigyan daw ako ng mga masasarap na pagkain o candy. So yung mga pangako nila nung ako ay bata pa. Pero, minsan hindi natutupad. No? Ganon din po sa atin. No? Pero hanggang ngayon ay marami pa ring pangakong binibitawan sa atin ang mga tao. No? Hindi, di ba, yung mga palagi nating narinig, hindi kita sasaktan. Nandito lang ako para sa iyo. Hindi kita iiwan. No? Yan yung mga pangako na palagi nating naririnig. No? Nandito lang ako palagi sa iyo, hindi kita sasaktan, hindi kita iiwan. No? Pero, tinutupad ba nila? Minsan, nakakatawa po na lamang pakinggan yung mga taong nagbibitiw sa atin ng mga pangako dahil alam nating mukhang malabo at alam nating ito ay mapapako. Sabi nga ng isang santo na si San Antonio de Padua, actions speaks louder than words. No? Ang mga bagay na ito ay natunghayan natin sa Ebanghelyo kung saan ang tumugon ng oo, ang siyang hindi tumalima, at ang tumugon ng hindi ay siyang sumunod at gumawa sa ubasan. No? Marami sa atin ngayon po, nandito ngayon, ay naglilingkod sa simbahan, sa pamahalaan at lipunan. Sana'y alalahanin natin ang araw na tayo'y nanumpa, nangako, itinalaga at binasbasan, o kaming mga pari na naordinahan ay para maglingkod sa Diyos. Kaya po mga kapatid, tumugon tayo ng oo. Tanda ng pagtalima natin sa tawag ng Diyos, no? Nangako tayo sa harap ng dambana. Nandito po tayo ngayon, no? Nangako tayo sa harap ng Diyos, no? Nangako tayo sa harap ng madla. Subalit, talaga bang nagagampanan natin ang ating responsibilidad at tungkulin na maglingkod? O baka naman tayo'y naglilingkod lamang para sa sarili? Kung ikaw ay tumugon ng hindi, magbago ka at tumalima sa Kanya. Kung ikaw ay tumugon ng oo, humayo ka at tupdin ang ipinangako mo sa Kanya. Mga kapatid, promises are made to be broken. Ikaw, sisirain mo ba ang pangako mong pagtugon sa Diyos? No?
Kaya po mga kapatid, sa buhay natin, minsan tayo ay naging hindi tapat sa ating Panginoon. No? Sa tuwing tayo ay nagkakasala, sa tuwing tayo ay tumalikod sa Diyos, no? Kahit ganun pa man, ang Diyos ay nananatiling tapat sa Kanyang pagmamahal sa atin. No? Hindi niya tinitingnan kung gaano kalaki, karami ang ating mga pagkakasala, gawa ng ating mga kahinaan. Ang Diyos ay nanatiling tapat sa Kanyang pagmamahal sa ating lahat dahil tayo ay Kanyang pinakamamahal na mga anak. Sana tayo rin ay nagsumikap na maging tapat sa ating Panginoon, no? Sa ating pagmamahal sa Kanya. Pagsumikapan po natin na maging tapat tayo sa Kanyang mga utos at turo, no? Tumugon tayo araw-araw, no? Sa pagsunod sa Kanyang kalooban, no? Dahil ang Diyos hanggang sa huli ng ating buhay ay nananatiling tapat sa atin, no? Kaya nga po mga kapatid, huwag tayong manghinaan ng loob, no? Huwag po nating sabihin sa sarili natin na nalukmok na po ako sa pagkakasala. No? Huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil ang Diyos ay hindi nawalan ng pag-asa sa ating lahat. No? Tayo lang minsan ang nawalan ng pag-asa, sumuko. No? Kaya nga po, pag tayo ay nanghihina, nalugmok na sa kasalanan, buong kababaang loob tayong lumapit uli sa ating Panginoon. No? At buong kababaan na pagsisihan, talikdan ang ating mga pagkakasala at mga ngako uli tayo sa Panginoon na magsimula uli. No? Kaya ito yung hamon sa atin mga kapatid, ng Diyos ay hindi nawalan ng pag-asa sa atin. Palagi niyang tutuparin ang Kanyang ipinangako sa atin na tayong lahat na sa huli ng ating buhay, kung tayo ay hindi bumitaw sa pagsunod at pagtalima sa Kanyang kalooban, tayo ay makahati sa Kanyang kaharian sa langit. No? Tayo, mga pangako natin ay minsan ay hindi natutupad. Pero ang pangako ng Diyos ay matutupad. No? Kaya po mga kapatid, huwag tayong mahinaan ng loob. Lumapit tayo sa Diyos. Pagsumikapan natin na sundan uli ang Kanyang mga utos at turo at maging tapat uli tayo sa ating pagmamahal sa Kanya. No? At ang hamon sa atin ng Diyos ay yung pagmamahal natin na ipinakita natin sa Diyos ay ipakita din natin sa ating kapwa. No? Na yung pagmamahal na ito na ipakita natin sa ating kapwa ay nagmumula sa pag-ibig ng Diyos na ipinadama niya sa atin. No? Kaya po mga kapatid, no? Napakabuti ng Diyos, no? Dahil sa ating mga pagkakasala, nanatili siyang mabuti at tapat sa atin, no? At ito'y ang isang tanda na siya ay palaging mabuti at tapat sa atin ay ang Kanyang pagpapakasakit, pagpapako, at pagkamatay sa krus. Yan ang tanda na mahal tayo ng Diyos. Muli po, isang magandang umaga sa ating lahat. Palakpakan po natin ang poong mahal na Nazareno.